Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang ating itatampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dula. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Nelia. 26 na taong gulang. Sumulat ako dahil gusto ko ring maisadula sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig. At ganito ko sisimulan ng lahat. At sa isang ngiti lang Delia Iha, pupunta muna ako sa bayan para bumili ng mga kailangan natin dito sa bahay. At saka kunti na ang laman ng ating ref. Baka gusto niyong samahan ko kayo, Mama. Wag na Iha. Dahil yung kaya ko lang na buhatin ang bibilhin ko. Ganun ba? Sige po, kayong bahala. Nandito lang naman ako sa bahay. Wala naman akong gagawin. Kwan Iha. Buti pa ay magpahinga ka. Dahil isang linggo na lang at magsisimula na ang klase ninyo. Oo nga po eh. Panibagong mga aralin ang aking pag-aaralan. Kaya dapat maging handa palagi. Oo naman, Iha. Kailangan na magsikap ka sa iyong pag-aaral. Dahil nasa kolehiyo ka na. Ang tanging paraan para hindi ka mahirapan sa pag-adap ay yung makatapos ka ng iyong pag-aaral at kurso. Tama po kayo, Mama. Alam niyo, sa panahon ito, kahit sales lady ang kukunin mo, kailangan makatapos ka ng kolehiyo para alam niyo ang magbenta sa mga customer, di ba po, Mama? Tama yan, Iha. Alam mo naman na ikaw din ang makikinabang para maging maganda ang iyong kinabukasan kung tapos ka sa kolehiyo, Iha. Naku, ang daming nabibili dito sa mall. Dahil sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Kahit mahirap ang buhay, ay marami pa rin ang naniniwala na dapat nilang pag-aralin ang anak na matasipag at matalino sa kanyang pag-aaral. Para may pag-asa raw na maiahon ng anak ang magulang sa kanilang kahirapan. Teka, yung taong makakasalubong ko, parang kilala ko. Hayan, malapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Tama, siya na nga. Hoy, Aida, ikaw ba yan? May hindi kita kaagad nakilala. Akala ko ibang babae. Kador, Oh. ikaw pala, ang matalik na kaibigan ng asawa ko na namayapa na. O sino ba kasama po? May binili lang ako dito na gagamitin ni Bade. Dahil mag-aaral na siya sa kolehiyo. Ganun ba? Oo. Ang tagal na hindi tayo nagkita, no? Kwan, pwedeng mamasyal ka naman sa bahay para magkakwentuhan tayo sa mga nangyari sa buhay natin. Ay, tamang-tama. Baka matulungan mo yung anak ko na mag-aaral sa kolehiyo. May alam mo, may naghahanap ako ng boarding house. Kaya lang ay puno na raw eh. Baka may alam ka niyan. May kumita mo nga sa anak ko. Sige. Mamasyal kayong mag-ama doon sa bahay at saka natin pag-usapan ang titirhan ng iyong anak. Ay, salamat, Aida. Mabuti na lang at nagkita tayo rito.
Dahil kung hindi, nakaw, problema kong boarding house, di ba, ate? Alam ko, malapit sa universidad ng bahay ninyo. Baka may bakante pa sa mga kakilala mo. O sige, papasyal kami sa bahay ninyo. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at pumunta ka dito, friend. Wala si Mama. Nagpunta sa bayan. O ano, handa ka na ba sa pagpasok natin sa kolehiyo? Oo naman, friend. Kumpleto na rin ang mga gamit ko. O ikaw, namili ka na ba ng mga gamit mo? Siyempre, noong nakaraang buwan pa, para hindi kami makipagsiksikan ni Mama sa mga taong bumibili ng gamit ng mga anak. Oo nga naman. At saka, maaga rin tayong mag-enroll. Kaya maganda ang nakuha nating schedule. Sana naman, makilala na natin ang magiging inspiration natin, no? Ha? Aba, friend, huwag mong isabay ang pag-aaral mo sa pakikipagrelasyon, ano? Istorbo yan sa pag-aaral. Ay, papaano kung lagi kanyang isama at mag-date kayo? Naku, baka mapasubo ka pa. Hindi mo matatapos ang iyong pag-aaral. Dapat na pag-usapan ng mga bagay na yan na hindi sagabal sa pag-aaral. Pagsasabihan ko, syempre, kung may nobyo na ako, pag oras ng exam, dapat huwag niya akong isturbuhin. At hindi rin ako papayag na makikipag-date, kundi mag-uusap lamang kami. Na kasama ka, syempre. Ano? Gagawin mo pa akong chaperon? O di nainggit pa ako sa inyo kung naglalambingan kayo? O nga, no? Dapat meron ka ring inspirasyon para magkasama tayo. Iha, halika. Tulungan mo ga akong maglinis para hindi naman nakakahiya sa darating na bisita. Ha? Sino bang bisita yan, Mami? Kamag-anak ba natin na galing sa probinsya? Hindi iha. Kundi yung matalik na kaibigan ng daddy mo. Yung anak niya, ang pangalan niya ay si Buddy. Siguro naman ay natatandaan mo pa siya. Opo, Mama. Yung dating tumira dito na kalaro ko nung grade 3 pa kami. At lagi niya akong inaasar. Ganun ba? Pupunta sila rito at magpapatulong para sa matirahan daw ng kanyang anak. Kaya sinabi ko na dito na lang tumira. Total, dalawa lang naman tayo. Sige, Mama. Para may kausap ako kung sakaling may pupuntahan kayo. Halika na. At magsimulan tayo maglinis para malinis ang paligid at sa loob ng bahay natin. Sige po, Mama. Ay, kumusta na kaya ngayon si Buddy? Ano na kaya ang kanyang itsura? Mag-aaral pa rin pala sa kolehiyo. Sa bagay, matalino yon. At siya ang gumagawa ng takdang aralin ko noon. Ano pag iniisip mo dyan, Iha? Halika na at maglilinis na tayo. Alam mo, Delia. Teka. Hoy, Delia! Ano bang nangyayari sa'yo? Delia! Opo, Mama. Maglilinis na po tayo. Kumusta ka na, Nelia? Lumaki ka rin ng konti, ano? Hindi yung nasa unahan ka lagi. Siyempre naman. Imposible na hindi ako lalaki, ano? Dahil hindi naman ako pihikan sa mga pagkain.
Ang tagal na hindi tayo nagkita, kaya marami ka nang ikwento sa akin. Lalo na sa nobyo mo. Sigurado na may nagmamahal na sa'yo. Hay, nako, wala pa. Pero alam mo, may nanliligaw na sa akin. Pinipilit ang kanyang sarili kahit sinabihan ko na ayaw ko sa kanya. Ang kapal naman ng lalaking yun. Bakit kanya pipilitin kung ayaw mo sa kanya? Wala siyang magagawa. Yun na nga eh. Lagi siyang dumadalaw dito sa bahay. Pero sabi niya, hindi daw siya titigil hanggat wala pa siyang nakikitang nobyo ko. Hayaan mo, dahil dito ako titira sa bahay ninyo, kakausapin ko para tigilan ka niya. Dahil hindi mo siya mahal at mag-aaral ka pa sa kolehiyo. Sinabi ko na yan sa kanya na ayoko pang makipagrelasyon hanggat hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral. Pero pinipilit pa rin ang sarili na wag ko daw siyang bawalan na dalawin niya ako at maaaring matutunan ko raw siyang mahalin. Pero hindi ko magagawa yun dahil wala pa sa isip ko ang pag-ibig. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Alam mo, Aida, talagang pangarap ni Buddy yung makapagtapos eh. Kaya sinubukan niya yung mag-exam para makakuha ng scholarship. Kaya ayaw, nakapasa. Kaya lang hindi ko kaya ang upa sa boarding house. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Tutulungan ko ang anak mo. Dito na siya titira. At ituring ko siyang parang tunay kong anak. Dahil dadalaw lang kami ni Delia dito. Abay, maraming salamat, Aida. Tatanawin kong malaking utang na loob ko yan. Ang pagpapatira mo sa anak ko dito sa bahay ninyo. Huwag mo nang isipin yan. Dahil ang tagal ninyong magkaibigan nang namatay kong asawa. Kaya anuman ang may tutulong ko, sabihin mo lang, basta kaya ko. Hindi ko pa rin makakalimutan ang matalik kong kaibigan. Dahil sa mga kabutihan na nagawa niya sa aming pamilya. Ganun din ako. Isang mapagmahal na asawa at responsable. Wala akong makita na katulad niya. Kaya lang, kung sino ang mabait, siya ang maagang kinukuha ng Diyos. Abay, yun ang kagustuhan ng Diyos. Wala tayong magagawa ro. Kundi tayo manalangin para tuparin niya ang ating kahilingan sa Kanya. At alam ko, Aida, na ikaw hulog ng langit na siyang tutulong sa aking anak para matupad ang kanyang pangarap. May bisita pala si Nelia. Siguro nanliligaw din siya. Hindi pwede. Hindi pwedeng may karibal ako sa kanya. Kahit saan naman pala gagawin ko para may akin si Nelia. At tumandang lalaking yan, hahalangin ko at bibigyan ko siya ng leksyon. Para hindi na ituloy ang panliligaw kay Nelia. Kaya kailangan kong malaman kung sinong laging kausap ni Nelia. Parang galing sa bundok ang kausap niya. Mahihain. At si Nelia pa yung humila para doon sila mag-usap sa labas. Pero di pa ko alis dito. Tingnan ko lang.
Baga kung ano pa nang gawin ng lalaki niyang kay Nelia. Mahihayin talaga yung loko. Hindi siya dumidikit kay Nelia. Buti naman kung matino siya. Pero hindi niya ako kaya. Baka nagkukunuling mabait lang yan eh. Pero nasa loob pala yung kalokohan niya. Hihintayin ko doon sa daraanan niya at bibigyan ko siya ng leksyon. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Asyang, wala lang problema sa titirahan ni Bade. Mabuti na lang at nakita ko yung si Aida, yung asawa ng patali kong kaibigan. At nakausap ko. Sinabi ko na naghahanap ako ng boarding house. Oh, bakit? May pinapaupahan ba siya na bahay? Kaya tinulungan ng anak natin? Wala naman, kundi doon mismo sa bahay nila patitirahin si Bade. Alam mo ba na dalawa lang sila yung anak niya na dalaga? Nakakuleho na rin. Ay, mabuti naman kung doon siya. Ay, siyempre, mahihiya si Bade na maglakwat siya. Kaya sigurado na magpupursige sa kanyang pag-aaral. Oo. May pangarap si Bade na gusto nang makatapos ang kanyang pag-aaral. Para hindi naman siya lait-laitin ng mga tao. Tama naman ang nasa isip niya eh. Siyempre, sa dalawa niyang ate, ay hindi rin nakatapos. Nag-asawa agad sila. Yun na nga eh. Kaya salamat sa Diyos at may tutulong sa anak natin. At alam ko na hindi na natin problemahin ang kakainin ni Bade. Ada, ay nako Kanor, nakakahiya naman sa kanya. Ang mabuti ay dalhan mo ng isang sakong bigas kung bigyan mo ng pera si Bade para may panggastos siya at sa kagulay na tanim natin sa bukid. Bayo, yun talagang gagawin ko para hindi na sila bibili ng gulay at bigas. Tama yung libre si Bade sa titirihan niyang bahay. At sinabihan ko na rin na tumulong siya sa mga gawaing bahay para hindi naman nakakahiya. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Nelia, tahimik pala dito sa inyo pag ganitong gabi na, no? Oo, kaya kailangan na magpatugtog ka ng radyo para hindi malungkot. Pero gusto ko rin ganito para makapag-review ako maputi kung examine. Alam mo, Nelia, nahihiya ako sa inyo ng mama mo. Dahil libre ako sa tirahan, pati pagkain, libre pa rin. Akala ko kung ano na ang kinahihiya mo. Hanggang ngayon pala, mahihain ka pa rin unggoy ka. Oo naman, kala ko nagbago ka na. Hindi mo pala nakakalimutan ng ginawa mong alias ko na mahiyaing unggoy. Teka, baka may sama ka pa ng loob sa akin dahil inaasar kita noon. Kaya ito, ang pagkakataon na gantihan mo ako. O sige, suntukin mo ako. Kurtin mo ako. Hindi ako gaganti sa'yo. Tama na yan. Huwag mo nang ipalala, pwede ba? Alam mo bang masaya ako ngayon dahil may driver na ako? Naku, Nelia, pag kotse, hindi ko alam yan. Sorry na. Hindi yun, kundi motorsiklo. Dahil may pupuntahan ako bukas. O sige, kung motorsiklo, kayang-kaya ko yan. Pwede kitang pagmaneho. Kaya bukas maaga kang gumising. Dahil may pupuntahan tayo. Minsan
Wala dun sa bahay nila yung kaibigan ko na ipapakilala ko sana sa'yo. Nagpunta pala sa mall. Hindi bale, sa ibang araw na lang. O ano, saan pa tayo pupunta para makapaglakwatsa ka pa? Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo para hindi magalit ang mama kung gagala pa tayo. Sige, ikaw ang bahala. O, sige na, sumukay ka na para makaalis na tayo. Sandali lang, Nelia. May sasabihin ako sa'yo. Ha? Nagmamadali kami, Noel. At wala tayong dapat pag-usapan dahil wala tayong relasyon. Ano? Ano kaya ang mangyayari sa tagpong iyon? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala Nelia dito sa ating tula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating tula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.